na nakakakuha na ang boto ay 13. Dodosi pa lang sila. Ngayon, kung may lilipat na isang Hudyo o isang daso na naman, sigurado. Panigurado, magkaka-13 sila. Ang kailangan maging presiding officer is Senate President. Tama? So ngayon, pagbobotohan kung sino magiging Senate President, ano yun, lokohan? Wa barakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, we celebrate not merely a date. Yung Senate President na niluklok ng 13. Yan ang totoo. Sino yung bastardo? Ay nasa bulok na 12. Yon ang bastardo na nagpipiling Senate President. Anumang statement of assets sa liabilities net worth document ng atin pong pangalawang Pangulo. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako po, bumabanat na naman yung mga alagad. Oo, meron banat na naman dito si Chihuahua. Kinikilala ng Kamara ang Senate leadership ni win or lose. Yan naman talaga ang banak nyo eh. Kasi nga, gusto nyo mabira, mapatalsik at hindi makatakbo si BP Sara sa 2028. Diba? Huwag nyo kaming lukoyin. Pati ba naman kami, paandaran nyo pa? Kaya gusto nyo at kinikilala ko noon ninyo, yung si win or lose kahit may nagsasabi ng abogado na itong quorum ay hindi ho uubra. Bakit? Ano ba ang sabi doon ni Attorney Suplico? Suplico ba yun? Ang sabi niya, ilan dapat ang kukunin para magkaroon ng quorum? 13. 13 senador. Ano nangyari? Kahit 12 pa lang binanata na kagad nila. At nagkaroon sila ng quorum. Tapos, nung nakakuha ng quorum di umano, umano na natin. Nagturo-turo na, ikaw, Tolpuk, ikaw ang magiging Blue Ribbon Chair. Nako, eto na. Parang malasikin sindikato ang lumalabas dito. Sila ngayon. Wag nyo kaming paandaran. Pero bago natin talakayin lahat ng mga umalabas na video, isang like, isang share, samahan mo na subscribe at andyan lang po yung join button. Pindot-pindot na. At sa dulo ng ating video, syempre, yung shoutout segment natin, hindi ho magtatapos yan hanggat hindi tayo nakakapag-shoutout. At eto nga, si Atty. Rolex, si Atty. Suplico, ang nagsabi, ilang boto ba, ilang senador ba para magkaroon ng quorum? Di 13, hindi 12, kundi 13. Yan dapat. Kita nyo na, illegal na. Pangalawa, nagturo-turo kayo kung sino yung gusto nyo maging Blue Ribbon Chairman, hindi naman umubra. Bakit? Hindi naman kasi maalam. Kaya ginawang meeting na lang. Attorney, sabi dito, Attorney Suplico, sa kung sino ang bastardo sa impeachment court. Naku, bago na naman ito. Yan ang lagi ngayon banat nila Medyo natatabunan ngayon yung usapin dito sa flood control. Kasi nga nakakonsentrate sila dito sa impeachment ni BP Sara. Lalong-lalo na sa Ilong Ranger, kung kilala nyo si Ilong Ranger. May bagong banat ho. Bagong ebidensya na naman daw. Si Ilong Ranger, isusumite sa impeachment trial. Hindi na kayo naubusan ng ebidensya, mga unggoy kayo. Araw-araw, buwan-buwan, linggo-linggo, meron kayong bagong ebidensya. Sobrang galit sa kay BP Sara, talagang hindi nyo kayang matantanan. 'Di ba? Mamaya papasok natin ito. Binatikos ni BP Sara ang Independence Day speech. Binatikos ni BP Sara sa Independence Day speech. Yan, abangan natin 'yan. At itong si Ilong Ranger, tigil na. Kilalang ka na. Isa ka rin pa ng taga-bundok, Ilong Ranger. Pasok nga natin si Chihuahua. Mukhang humihingi na naman ng saklolo. Humihingi na naman ng tulong. Humihingi na naman ng sipatya. Saan na naman? Basta't kami po sa party po namin, sa House at sa prosecution panel, ang nire-recognize po namin ay yung
leadership po ngayon ni Senator Win Gatchalian. Hindi mo masabi kung sino. Nare-recognize nila si win or lose kasi kaalyado eh. 'Di ba? O kampi-kampihan dito eh. Dahil pag napatalsik nila si BP Sara, sa tulong ng nire-recognize nilang SB Kuno, madali na lang masisibak si BP Sara. Pero wag kayong pakasiguro, hindi lang si BP Sara ang Duterte. Marami pa pong Duterte. Ha? Kung kayo takot na sa iisang babae at agilan ng Davao, okay, paano pa sa mga susunod na lalaki? Kung kaya nyo mapatalsik at makonvict si BP Sara ngayon, dahil sa tulong ng mga sinasabi nyong esping bulok, matakot kayo sa mga dalaking Duterte. Dahil hindi ho mawawala ang pangalan Duterte sa larangan ng politika sa Pilipinas. Yan ang pagkatandaan nyo. Diba? So, bawi-bawi lang yan. Pero siyempre, hindi pa babayaan ng taas si BP Sara hanggat binabatikos yung napakaraming bulok na ka-congressman, bulok na senador, lalong tumitibay ang pundasyon ni BP Sara at lalong gag-guide siya ng nasa taas. Gatchalian. Hindi pa malinaw sa ngayon kung sino ang pipreside dun sa impeachment trial. Kasi based po dun sa dating rules, pagka ang presidente po ang nililitis sa impeachment, automatic ang Chief Justice. Pag hindi po ang presidente ng Pilipinas, all other impeachable officers like the Vice President, Ombudsman, members of the Supreme Court or Constitutional Commission, ang uupo dun ay yung Senate President. Pero, Sino Senate President sinasabi nyo? Yung Senate President na sinasabi nyo, hindi pa ho nakakakuha ng botohan ng totoong 24 senador. Yan ang pakatandaan nyo dahil bawal yan. Sino ang magiging presiding officer? Sabi mo, Senate President. Bagbotohan nila muna kung makakakuha pa sila ng 13 na senador para makuha ang liderato. Maliwanag? Kasi kung turo-turo lang, ikaw Senate President, bulok na 12, win or lose, hindi ba pwede? Kasi nga, inamin na rin nila yan. Acting lang, acting. Tandaan nyo Sabi ni Mr. Tokpo, acting lang yan, si win or lose. Kasi nga, hindi pa sila nakakakuha na ang boto ay 13. 12 pa lang sila. Ngayon, kung may lilipat na isang Hudyo, o isang daso na naman, sigurado. Panigurado, magkaka-13 sila. Pero, ang usaping presiding officer, makukuha nyo kung sino magiging presiding officer. Ang problema nito, makakakuha ba ng 16 na boto? pero naalala ko po, nung nakaraang o nung huling session po ng Senado, inamyendahan po nila yung kanilang rules kung saan pagbobotohan nila kung sino ang uupo bilang presiding officer. So po pwede pong ikaw yung, pwede pong si Senate President Win Gatchalian ng Senate President na nire-recognize ngayon, pero hindi siya yung uupo bilang Ang labo mo. Sabi mo, yung kailangan, pag ang presidente ang ini-impeach, kailangan Chief Justice. Tama? At sinabi mo rin, pag mga Vice President, Justices, Ombudsman, etc., kung sino yung mga impeachable officer, ang kailangan maging presiding officer is Senate President. Tama? So ngayon, pagbobotohan kung sino magiging Senate President, ano yun, lokohan? Babaliin na naman ang rules? Hindi naman ho ata pwede yun. Di ba? Kung gusto nyo. Naku ho, wag ganon. Mali yan. Sumunod kayo sa rules ng Senate, sumunod kayo sa Constitution kung ano nakasaad sa batas. Kung babaliin nyo, hindi ho maaari. Bawal yan. Kaya mala sindikato, ang sabi ni Bibi Sara, patungkol dito sa nangyayari sa bansa natin. Ano yan, Kuya Goods? Ito nga yung speech nga kahapon Araw ng kalayaan, pero anong nangyari? Nakakulong pa rin, sabi ni Aling Ledesma. Nakakulong pa rin ang taong bayan kasi nababali nga yung batas. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo.
kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Thank you, Di ba? Malinaw sa malinaw. Yung mga sindikato dyan, kilala nyo naman paano nagkaroon ng sindikato dyan. Sa mali-malitang usapin. Sa mali-malitang bigayan. Yung mga kumukubra sa mga pinagdadalahan, kilala nyo naman sila. Kaya nga, malab na lab nila yung Pangulo. Tsaka yung si Balulong Dahil din sa mali-malitang usapan. Ang ngayon ang problema, bakit ba gustong-gusto nila na hindi mapag-usapan itong flood control? Ngayon, kaya nila ginigipit yung ibang senador dyan para hindi mapag-usapan ang flood control issue. At bakit nila ginigipit at kinakasuhan? Kasi nga, gusto lang makagkaroon ng ibang senador na lumipat doon sa bulok na 12 at magkaroon ng 13 para makuha nila ang leadership ng Senate President. Kung sa ganon, pag nakuha nila ang liderato sa Senate President, magagawa na nila kung ano yung gusto nila. Ngayon, ito, usapin ng flood control, tila nawawala na naman, nalilihis na naman ang usapin dahil nga dito. Ito yung sindikato na pinapahiwatig ni BP Sara, korupsyon at malasindikato, mga opisyal, ito yung mga banta sa kalayaan ng bansa. Totoo. Diba? Sino-sino ba yan? O kita mo yung Pangulo. Nag-speech ang kinikilala niya Senate President, ito si win or lose. Samantalang, alam naman ito ni Pangulo na hindi legal itong pagiging Senate President kasi hindi nakabuo ng 13 boto at walang bumotong 24, kaya illegal ang pagkaka-Senate President. Sabi ni Aling Ledesma yan. To all our foreign guests, mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, we celebrate not merely a date, but the courage of a people who fought for freedom and sovereignty. Noong Hunyo 12, 1898, sa Kawit, Cavite. Yan, pakinggan nyo Kahayag ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang pagsilang ng isang malaya at nagsasariling bansang Pilipinas. Matapos ang mahigit 300 taon ng pananakop. But freedom was never a gift. It was paid for and earned through courage. It was paid with Filipino grit and bravery. When the Treaty of Paris transferred our homeland from one colonial master to another without the consent of the Filipino people, our forebears refused to be bought and sold like property. Pinili nila ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa pagpapasakop. This is our inheritance. Lumaban tayo sa bawat puwersang nagtatangkang magdikta. Yan, bibigyan na naman ng kahulugan yan, yung sinabi ni BP Sara, ng mga walang hindi nakakaintindi kung ano yung mensahe na yan. Makabigyan nyo na naman ng kahulugan, sasabihin nyo naman, citing incitation na naman. Lalong-lalo na yung tagapagsalita, yung under. Mahilig yan Lagi na lang nakatingin kay BP Sara yan. Ito speech. Baka naman iba naman interpretasyon mo, under. Baka yung sinasabi ni BP Sara, bigyan mong kahulugan at kasuhan nyo na naman. Ano kayo ng tipaklong, Ating kapalaran. Thousands gave their lives so that one flag and one flag alone would fly over this republic.
That is our identity. That is our duty. We fought for our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng Yan. bayan. Ayan maliwanag Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. It steals a patient's freedom to Ay, nawala. obtain quality healthcare. It steals a worker's freedom to earn a decent living. Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity. It steals dignity. And it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Rizal, Bonifacio, Luna, and thousands of other Filipino heroes fought so that every Filipino could live with justice, dignity, opportunity, and hope. Yan, sana. Kaso ang problema, kung makikita mo sa gobyerno, nagkakampi-kampihan at ganito pa ang makikita nyo, wala na. Paano yan? Diba? Nako. 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 Paano yan? Ano sa palagay nyo? Kayo tatanungin ko. Kaya nga tama dito yung speech ni BP Sara Parang sumasalamin dito yung speech ni BP Sara. Doon sa nakita niyong litrato. Nakakawa ang Pilipinas pag ganito nangyayari. Kasi yung mga yan, nagagawa na ng kwento, lalong-lalo na pag ang nakilam niya dyan, yung mga milik-milik chair. Diba? Kaya nga, korupsyon at malasindikatong mga opisyal, banta sa kalayaan. Yan yung speech ni BP Sara. Kaya hindi natin talaga maaalis itong speech na ito. Kasi yan ang mangyayari. Totoo nangyayari. Diba? Sino-sino ba nagsasabwatan? Kilala niyo mga muka na lumalabas. Ngayon, mapag-usapan natin itong sino ang bastardo sa impeachment court. Sino ba talaga? Ano ang mangyayari? Yung presiding officer, sino? Nako, yung kanina sinasabi, yung nire-recognize lang daw nila, yung si win or lose. Pero, kung ito ay pagbabasihan, sa totoo walang halong sindikato, di umano, walang halong kampihan, at walang halong pamumulitika, nako, ang lalabas dyan, yung Senate President na niluklok ng 13. Yan ang totoo. Sino yung bastardo? Nasa bulok na 12. Yon ang bastardo na nagpipiling Senate President. Sino mga bastardo? Sino mga bastardo? Ito. Ang pinili noong June 3, 2026 based sa 12 lamang nakasapi sa Senado. Ito po yung maliwanag Mag-compute kayo. Sino yung bastardo dito? Si Win Orlos o si SP Cayetano? bastardo.
So automatic yung nagkaroon ng reorganization, automatic illegal yung sa kanila. Natural. Illegal. Tingin niyo po. Kasi hindi sila napili ng balido. Yon! Kulang ng quorum, 12 lang eh. Dapat 13 eh. So sila, Maliwanag Uulitin natin. Win or lose. Yung sa Iyake, no, yung kanina nasa video, si Chihuahua, yung nire-recognize nyo ay bastardo. Ayun yan dito kay Atty. Sublico. Ngayon, kung ipagmamalaki mo, siya ang SP mo, milyon-milyong Pilipino ho. Hindi ho nire-recognize yung sinasabi nyo. Wala hong pagkilala, hindi makikilala kasi bastardo nga eh. Ika nga, sa wikang Tagalog, illegal yung ginawa. ito sila, ang outside ni Colombo. Yan. Opo, anak sa labas, kumbaga. Yun. Attorney, ito pa. Kasi, nagpirma din si acting Senate President Win Gatchalian doon sa mga para sa sahod. Yun, yan mali para eh. sa mga empleyado. Di ko lang alam kung ano bang say dito ni Senator Alan Peter Cayetano. Pag ito ba'y pinapahintulutan pa rin na parang sila pa rin yung normal, baka tinatanggap ng kabila. Alam mo, wala sang authority ha. Dahil nandyan ang Senate President ha. Kita nyo? Wala sang authority. Nandyan ang Senate President. Alam mo, kung naniniwala sila na ang 12 ay valid quorum, dapat tinuluyan na nila. Hinalal na nila si Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Tama. Bakit hinalal lamang nila ng Senate President pro tempore? Ano ibig sabihin ng attorney? Sige nga, ipaliwanag nyo nga sa amin. Ano ba at bakit hindi mismong halal na pagka-Senate President kundi Senate President con tempore lang? Ano pagkakaiba nun? Ulitin ko. Ang pro tempore, ibig sabihin for the time being, temporary. Sa madaling salita, si Sherwin Gatchalian ay isang spare tire. Ang spare tire Ibig sabihin, ginagamit lang din. Naintindihan na natin. Kayo, naintindihan nyo. Ibig sabihin, pansamantala o panakipbutas, kumbaga. Aray mo! Patay! Yari tayo dyan! Di ba? Bakit ngayon, nagtatanong lang tayo, bakit itong Pangulo, yabang-yabang at binigkis niya sa kanyang speech dyan sa, yung Independence Day, na si ano raw yung Senate President pro tempore. Ibig sabihin, temporary. Ginagamit ka lang pala ng kanyang Pangulo, ng iyong Pangulo. Ito ang nakakaasar. Ginagawa mo na yung best mo, ginagamit ka pa. Manggagamit pala talaga, no? Hindi ka na natuto, ginamit mo pa si BP Sara, Tatay Digong. Ngayon, gagamit ka pa ng ibang mga senador. Para lang masabi mo na kayo ang bida. No! Malaking kalokohan yan. Tuloy! hindi nagagamit kung hindi ka ma-flat tire. Kasi papalit mo na. Tama ba yon? Tama! Opo, no? Ito pa, attorney. Ito yung tanong. Kung ako ay nasa kampo nitong si Vice President Sara Duterte, may dalawang nagki-claim sila ang tamang impeachment court, no? Hindi rin pwede ba siyang pumili doon sa doon sa dalawa, or pwede ba niyang questionin questionin niya sa impeachment court? Dalawa ngayon or pwede siyang dumiretso sa Korte Suprema, attorney? Pwede kasi hindi niya alam kung saan siya pupunta Pero kung ako, ito di ba yung grupo ni Cayetano na nag-take out na? Tama. Take out na bilang senator judges in the impeachment court. Di ba tama yan? Oo nga pala. Sila sila Senador Marcoleta, Pia Cayetano, yung grupo nila, sila SP Alan Cayetano, at sila yung iba dyan. Ngayon, bakit nga naman ginugulo, no? Tama, attorney, ginugulo nila. Bakit? Hindi natin alam. Kasi may plano sila kay BP Sara, kaya pinagugulo nila. At syempre,
yung usapin sa flood control. Yun ang number 1 eh. Dahil pinag-uusapan na yung flood control issue, pinalalabas na kung sino yung mga dorobo sa tulong ng 18 Marines, eto na. Gumawa sila ng kwento, nag-walk out kunwari. Pagdating ng 2 araw, sila na yung bida. Dito, maliwanag na maliwanag, sinasabi ni Attorney Suplico, na ito ay invalido, spare tire ka lang, ginagamit ka lang, hindi ka lehitimo, kumbaga, anong tawag sa'yo? Wala kang silbi kasi, temporary ka lang na SP. Yun ang tamang term, sabi ni Aling Ledesma eh. Ngayon, kung hindi na napag-usapan itong 18 Marines, wag ho kayo mangamba. Dahil meron pa hong lalabas na 14 katao para mapag-usapan itong naudlot na investigasyon. Sino nagsabi niyan? Ito, si Major General Pokis. Paglantad ng Brave 80 sa Senado, o sa Senate Blue Ribbon Committee, may dagdag pa. Peerless 14. Naku, maaaring humarap. Naku, yari kayo ngayon. Bali 14 plus 18, ilan na? 34, tama ba? O 32? O 32, sabi natin. Dumadami na hunang dumadami. General Pokis, pasadahan nga itong bagong balita ho na Peerless 14. Sino-sino ba yung mga individual na yan? Yan ang kabang-abang. Bukas, Sabado, Lunes, naku, malapit na. Malapit na ho lumabas itong Peerless 14. Itong susunod ng Fearless 14, Yan. mas malaki, mas marami silang nalalaman dahil mas matagal silang nagsilbi kay Saldico kaysa ditong naunang Brave 18 na ito. So expect natin na mas marami silang isisiwalat na hindi pa sinisiwalat nung Brave 18. Po, dahil may mga panawagan nga doon sa militar sa gitna po ng krisis na kinakaharap ng bansa, lalo na po sabi nyo nga hindi pa tayo malaya doon sa mga korap at mga mapang-abusong opisyal. Tama. Kaya nga dapat gumawa ng hakbang na rito ang militar sa ilalim na rin ng konstitusyon na dapat protektahan ang sambayan ng Pilipino. Na ano ba ang masasabi nyo po dito na apolitical po sila, pero paano natin matitiyak na apolitical ba talaga sila? Ang nasa itaas nila, ang nag-uutos din sa kanila, mga politiko rin, General. Yung being a political, tama yun, yung armed forces ay hindi dapat makisali o makisawsaw sa politika, lalo na yung mga partisan political activity na yun, Pero hindi rin natin may kakaila na ang mga leader natin ay mga politiko, okay? Pero sa nangyayari sa ating bansa ngayon na pinapanawagan natin, dahil ang armed forces, ang mandato nila ay protektahan ng taong bayan. Ang taong bayan ngayon ay umiiyak. Ang taong bayan ay humihingi ng tulong sa kanilang mga sundalo, di ba? Na tulungan sila na ikondinahin itong mga matinding korupsyon na ito. Hindi natin sinasabing umaklas sila o labanan ng gobyerno o magkudita. Ang sinasabi natin ay makiisa sila sa panawagan ng taong bayan na kondinahin, panagutin, at isoli lahat ng mga ninakaw ng mga politiko na yan. Yan. Tama. Dahil alam nyo, marami sanang magagamit yung mga mali-malitang pera na yan kung sa tama ginastos, ginamit. Hindi yung pinamigay kung kani-kanino lang. Ngayon, ito, may drama na naman ito si Ilong Ranger. Ano na naman ang drama mo? Boss, manager, kami ho'y magtatanong. Tila baga may banat ka na naman kay BP Sara, meron naman daw kayong ebidensya kuno. Ano naman kaya ebidensya mo, ha? Oo, buwan-buwan, linggo-linggo, minu-minuto, meron kayong panibago. Lahat naman na sinabi mo, wala namang kasaysay-saysay. Ilang beses ka na nagsalita, hindi ka pinaniniwalaan. Di ba? Alam nyo, naging papel nyo lang, taga-atake, taga-banat, pa-interview dito, pa-interview doon. Ay, kaya ka pala maingay dahil kasama ka pala sa mali-maleta gang na pinadalhan daw di umano ng maleta.
Ngayon, meron naman daw husang ebidensya na ano? Ano naman ebidensya mo? Pag-aari po ito na nakalagay po sa mga listahan po ng mga opisina ng pamahalaan. Pero hindi po ito nailista sa kahit po anumang statement of assets sa liabilities net worth document ng atin pong pangalawang Pangulo. Ang dami niyang banat. Hindi ba ba sapat sa inyo yung sinasabi niyong 6.7 billion? Ha? Hindi ba sapat sa iyo yung AMLA na sinasabi ni Trililing? Meron ka na naman hindi na naman nasama. Nakanambugi talaga, oh. Iba talaga kung umatake to, oh. Woo! Palakpakan! Magaling talaga kayo, magtagpi-tagpi ng mga istoryahe. Ngayon, kabahan ka na sa 18 Marines. Kabahan ka na doon sa 14 Fearless. Nalalabas. Kasi yung pangalan mo, sabi ni Mr. Saldico sa panaginip na Aling Ledesma, tiyak si Saldico ang magtuturo sa'yo, sabi ni Aling Ledesma. Di umano. Ganon ang mangyayari. At asahan mo, expect mo na. Malapit na ho yung Zoom meeting. Kasi ang sabi dito, ni Banateros J. Guevara, kahit na daw ho, isarado nila itong Senado, tiyak. Good news, good Ayan. news, good news, good news. Mukhang hindi talaga kakayanin ng Gatchalian or BBM senators etong grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Tama! Alam nyo ba na kahit isarado ang Senado Yan. at nakawin ng system ng Senado, may mga paraan pa rin para marinig natin ang pahayag ng 18 Brave Marines at ng 14 na bagong testigo. Yun ang inaabangan. Oo, yan ang good news. Yun nga lang, ang gagawin dito, sasabihin na naman ng iba na hindi daw to, nalabag na naman to sa konstitusyon, labag na naman sa batas. Kasi nga, hindi sa loob ng Senado isinagawa yung hearing. Malamang, yan ang idadahilan nila. Paano isasagawa sa Senado ang hearing kapag nandyan sa Senado ang 18 Brave Marine at yung mga bagong testigo hinahadlangan nyo at ngayon nga ay sinasarado nyo. Diba? Ang nakakatawa pa dyan, yung nagbigay ng info na delikado o may mangyayaring karahasan na magaganap dyan sa Senado, yung unang nanggulo doon. Iyon na. Diba? Doon nanggaling yung info na yan. Sino ba yung nanggulo dyan? Diba? NBI. Sino ngayon nagsabi na may mangyayaring gulo sa Senado? Diba? NBI pa rin. So, nakakagago, diba? So, ito nga good news, diba? Ito talaga, magugustuhan to ng taong bayan na kahit isarado nila ang Senado, may hearing pa rin na magaganap. Pero hindi natin alam kung saan, kung kailan, ano. Yun ang kaganda-ganda. Kahit isarado nyo pa yan, iyak-tawa pa rin kayo. Kasi may hearing pa rin na may mangyayari at mangyayari. Yan, kung maabot ka sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing. Baka nakalagtaan nyo yung video natin kaninang umaga, pasadahan nyo. At siyempre si Mang Banat, suportahan nyo. Magaling ho yung bata. At siyempre dito tayo sa shoutout segment natin. Pasadahan nyo yung video natin kaninang umaga. Ayan, mula kay Francis Y1W7Z. Shoutout po sa iyo, ha. At kay Ma'am Elaine Manalo, shoutout po sa iyo. Hermani C. Montero, shoutout po sa iyo. Nicole Ann Crisostomo, shoutout po, ha. Life and Travel, shoutout po. Marlene Venus Marlene Venus Elorango. Yan, shoutout po sa iyo, ha. Liko Nanan, shoutout po. Potski Pot, shoutout po sa inyo. Vinel Menenciano, shoutout po. Veronica Bersabal, shoutout po sa inyo. Roy Caredo, shoutout po sa iyo. Walk with Lance, yan, subscribe niyo po, ha. Shoutout sa iyo, ha. Yani 0325, Willie De Los Santos, shoutout po sa inyo. Analisa Pascua, shoutout po. Ventura Amigo, shoutout po. Sagittarius Year of Dog, shoutout po sa inyo. Mr. Pogi Point, shoutout po sa iyo. Edgardo
Shoutout po sa iyo, Nestor Manalo. Shoutout po, Mike Jacinto. Shoutout po sa inyo, Julia Sugiyama. Shoutout po sa iyo, Merl Ju Badsky. Shoutout po sa iyo, Martin Mansibang. Shoutout po, Ruben Roderito Abelosa. Shoutout po sa iyo, Jeji Delos. Shoutout po sa inyo, Bosantos. Shoutout po, Julia Deposa. Julda Deposa. Shoutout po sa inyo, Rafael Siaga. Shoutout po sa iyo, Oklupay. Shoutout po, Roy Carcedo. Shoutout po sa iyo, Pelsito Payabyab. Shoutout po sa iyo, Martin Mansibang. Willie De Los Santos. Yan, shoutout po sa inyo. Ayan, kumabot ka sa video natin yan. Oo, balikan nyo ho. Baka nakalimutan nyo yung upload videos natin kanina umaga. Hanggang sa muli. Bye-bye!